lahat, mag-uulat lang kami muli sa ating para sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating mga kaibigan sa media. No? Good morning. Salamat sa inyo. At nagpapasalamat din kami, of course, kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Alam niyo, nalaman namin ang nangyayari dito sa warehouse ng Talco Cold Storage Corporation dito sa pamamagitan ng intelligence report na nanggaling sa National Bureau of Investigation, NBI. Sa kanila galing ang intel, dinevelop namin magkasama noong April 21, binantay na ito ng mga tao ng NBI at ng BOC. And then noong April 24, dahil positibo yung intelligence report ng NBI, na kumpirma natin kaya nag-issue kami ng letter of authority or LOA upang mapasok na tuntuluyan. At yun nga, tumambad sa atin yung 23,298 bags ng mga iba't ibang kulay or uri ng sibuyas. Ang halaga nito ay 35,437,198. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Dahil kasama natin ng NBI, hindi lang sa intelligence, kundi sa pag-iimbestiga pa kung sino ang mga nasa likod nito. Ito ay malaking pagbabago ngayon dahil tutumbukin natin hindi lang kung sino yung gwardiya o mga helpers dito sa warehouse. Hanapin natin sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI kung sino nasa likod nito. Ang pumondo, ang mga maaaring kawani ng pamahalaan na nagbigay ng maling permit o maling inspeksyon upang magkaroon ng ganitong problema. Again, salamat sa inyong lahat. Salamat sa NBI at sa Philippine Coast Guard at PNP na nagsama-sama upang pagtulong-tulungan labanan ang ganitong klase ng pagkakamali o smuggling. Thank you. Thank you, Commissioner. We now turn over the floor to Director Melvin Matibag. Sir, for your statement, sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Bureau of Customs sa pamumuno ng ating kaibigan, si Commissioner Ariel Nepomuceno at kasama yung kanyang mga opisyal din, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police at lahat ng mga nakasama namin dito, ang aking mga kasama sa NBI. Binanggit na nga ng ating Commissioner yung pangyayari kung paano natin natuntun to at finally nakuha natin yung bumantad sa atin yung mga illegally imported na sibuyas na ipinasok rito na hindi nagbayad ng tamang duties at hindi dinideklara. Ngayon, doon sa binabanggit ng ating commissioner na patuloy na investigasyon, meron na kaming mga nakitang ilang kamalian na maaring magturo na tutumbok doon sa mga tao na responsibilidad dito, kasama na yung mga opisyal ng gobyerno na merong pagkukulang sa pag-i-issue ng tamang mga permit para mangyari ito. At asahan na ninyo, aming mga kababayan, sa inyong lahat, ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng BOC at ng NBI at ng iba pang ahensya. Katunayan, sa mga darating na araw, kami magsasabi sa inyo ng Bureau of Customs at ang National Bureau of Investigation kasama ang Department of Justice ay maglalagda ng isang memorandum of agreement upang pagtulungan namin masawata yung mga maling gawain ng ating mga kababayan na nagpapasok ng mga produkto rito nang hindi dumadaan sa tamang proseso sa Bureau of Customs. Kaya itong mga involved dito ay ating pang-imbestigahan at haharap sa mga iba't ibang kaso, anti-agricultural smuggling at saka ng customs law, yung as amended, ay ating po silang pananagutin dito kung mayroon po mga pamimeke ng mga dokumento para may pasok to, ay meron din po mga pananagutan under the revised penal code na sinisiguro po namin sa inyo na hahabulin at pananagutin po ng National Bureau of Investigation, katulong ang BOC at katulong po ang lahat ng ahensya na nagpapatupad po ng batas po sa ating bansa. Mapagpalang araw po sa ating lahat, sir. Yes, sir. Sir, Camille Naganyo Gavino po from PIA. Sir, ano po ang epekto nito sa presyo, kalakalan po ng gulay na inaani po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija at mga karatig lalawigan? Salamat sa tanong. No? Lahat ng uri na smuggling, lalo na kagaya nito, no? Agricultural smuggling to. Definitely, ang epekto nito, bababa yung presyo nung in this case sa sibuyas. Ano? Pag bumaba ang presyo ng sibuyas sa merkado, binaha ng smuggled agricultural products, in this case again, sibuyas yan.
tatamaan yung negosyo ng ating mga sariling magsasaka. Hindi maganda yan dahil pag bumabagsak ang presyo sa merkado, bababa ang kita ng ating magsasaka, malulugi sila, at yung long-term impact nito sa ating ekonomiya, mawawala yung sektor nila unti-unti, madi-discourage sila, hindi sila gaganahan, at masama yung epekto sa kanilang kabuhayan. Ano? Bagsak presyo, hindi yan maganda do sa ating mga magsasaka. Okay lang na mura ang bilihin. Lahat tayo gusto natin murang bilihin. Pero sa tamang kompetisyon, hindi sa pamamagitan ng smuggling. At pag smuggle kasi, merong SPIC permit ang Department of Agriculture. Hindi lang to usaping presyo. Baka magkaroon kasi ito ng epektong masamang epekto sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Thank you, Commissioner. Dagdagan ko lang, Ah. yung sinasabi ni Commissioner, there will be a long-term effect. Maaaring pansamantala mababa yung presyo, pero kung pinatay mo yung local producers natin na mag-produce yan at may capacity na dapat sila na palakihin yung production dito, yung long-term effect nito at ang nangyayari rito, maaaring gawin nila to manipulate yung presyo. Itatago muna nila. Yung hoarding ba na tinatawag, itatago muna nila at kapag maganda na ang presyo, tsaka nila ilalabas. So yung ganitong gawain is nakakasama hindi lang sa industriya ng pagsasaka at ito rin doon sa long-term effect na economic ekonomiya natin. Kaya gusto naming ipaalam ni Commissioner, itong gawain namin nito, this is upon the directive ng ating Pangulo. Ang Pangulo natin very hard on agricultural smuggling because he wants to help our local producers at the same time ay makontrol natin yung presyo sa tamang pamamaraan. Kaya kumikilos tayo ng ganito kasama ang Bureau of Customs. Thank you, sir. Sir, follow-up lamang po sa... Linawin natin baka malito sa atin. Kapag anihan ng sibuyas at inilabas yung mga smuggled na sibuyas, bumabagsak yung presyo. Subalit, kapag naman walang inani, nag-hoard or nag-i-impact unnecessarily yung mga nag-smuggle, paglabas naman ng presyo at paglabas naman ng sibuyas sa mas mataas na presyo naman.